Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-review natin finally ang isa sa napakalupet na budget smartphone na lumabas ngayon sa Philippines, ang Infinix Hot 40. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun na mga ka-J-Vlog, i-review na nga natin finally ang Infinix Hot 40. Pero bago tayo mag-start, ang SRP pala neto mga ka-J-Vlog, ang suggested retail price neto is 6,999 pesos or almost 7,000 pesos. Pero nakikita ko rin na meron siyang presyo na 6,499 pesos. So ganyan nag-range si Infinix Hot 40, 6,500 to almost 7,000 pesos. Sa mga malls, I think ganyan yung presyo niya. Para may idea rin kayo mga J-Vlog pag bibili sa mall kung anong presyo niya. Kasi mas mura po ito pag binili nyo sa online, sa Shopee or sa Lazada. Below SRP po talaga sila mga J-Vlog. Minsan may voucher pa si Shopee na pwede nyo makuha na napakagandang deal. Kasi yung Infinix Hot 40 ko, nakuha ko lang yan sa halagang 4,600 or 4,700. Pero ngayon nakikita ko ang Infinix Hot 40 pumapalo siya ngayon na January ng 6 to 5 plus, ganun siya minsan pag sale. Kaya timingan nyo na lang ng sale si Infinix Hot 40 mga ka-J-Vlog, kaya kung gusto nyo talaga makatipid. Pero yun, okay pa naman kahit yung SRP niya na 7,000 pesos, napakasulit mga ka-J-Vlog netong Infinix Hot 40. And for today's video, ayan nga, titingnan natin kung maganda nga ba itong smartphone na to. So next on mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung advantages and disadvantages ni Infinix Hot 40. So yan, maganda na tong review natin dahil nagsishare na rin ako ng mga napapansin kong disadvantages ng smartphone pag ginagamit ko sila as my daily driver din. Kasi pag ni-review ko yung unit talaga mga J-Vlog, ginagamit ko yan. At yon, meron ako napansin na isa lang naman na disadvantage ng Infinix Hot 40 for me, at yan po ang brightness talaga. Medyo hindi ganon kataas talaga ang brightness ng mga Infinix smartphones. Ilang beses ko na yan napansin mga J-Vlog, even sa mga ibang budget smartphone ni Infinix, medyo kulang talaga sila when it comes sa brightness. Hindi naman yung sobrang dilim pero pag ginamit nyo to outdoor, dun talaga nyo matetest yung brightness nito na kulang talaga siya. Hindi naman siya ganun talagang sobrang dilim, pero parang nakukulangan lang ako sa brightness ng mga Infinix smartphone when it comes sa budget segment. At yun lang naman yung disadvantage niya for me. So doon naman tayo sa advantages. Napakadami mga J-Vlog. Number 1 sa kanyang screen. So kahit na medyo hindi ganun kaganda ang brightness ng Infinix Hot 40, bumawi naman siya sa resolution dahil mataas. Full HD Plus 1080p na. So mas magandang resolution yan sa ibang mga budget smartphone dyan na HD Plus 720p. So ito 1080p, level up na, doble na kumbaga yung resolution niya. Times 2 na kumbaga. Ito nakasusunod sa 720p, 1080p. And syempre 9:3 screen refresh rate for smoother animation. Maganda rin dito, naka-punch hole display pa si Infinix Hot 40. At ang pinaka-favorite ko, ang laki po ng display na ito compare sa mga ibang smartphone brands. Usually kasi iba 6.6 Dito mga J-Vlog 6.78 inches. So, number 2 sa chipset. So sa chipset naman, okay siya. MediaTek Helio G88. So 4G lang ito mga J-Vlog. Pero yung G88 isang powerful chipset yan when it comes sa budget segment ngayon. At dati nakikita natin yan sa mga mid-range smartphone nung 2020, 2021. Pero ngayon mga J-Vlog, budget smartphone na lang po yan at malakas pa rin yung MediaTek Helio G88. Medyo optimize na rin yung chipset na yun sa mga ibang games tulad na lang ng Mobile Legends. So yes, available yung mga matataas na settings ng ML sa Infinix Hot 40. At mga J-Vlog, nagamit ko to sa ML. Napaka-smooth nito sa ML mga J-Vlog. Wala akong masasabi. Meron na rin akong game test nyan. Check nyo na lang mga J-Vlog. At okay na okay po for gaming din si Infinix Hot 40. Number 3 sa RAM at ROM. Dito rin ako nagulat dahil biruin yun sa ganitong presyo na below 7,000 pesos. Wow, 256 gigabytes na po ang i-offer ni Infinix Hot 40. Napakailang smartphone brands lang ang gumagawa niyan. I think Transsion pa lang ang karamihan ng mga smartphones na meron 256 gigabytes na internal storage. Yung iba 128 gigabytes lang yung mga kilalang brands Pero si Transsion, Tecno, Itel or Infinix, 256 na karamihan na ino-offer nila sa mga entry level or budget smartphone nila. Napakaganda
solid na solid yan. Ang dami nyo na po malalagay ng mga favorite games nyo, pictures, videos, music sa inyong smartphone. At hindi pa tayo nagtatapos dyan dahil 8GB po ang RAM. Physical RAM ni Infinix Hot 40. Tapos extended pa ang RAM nyan up to 8GB for multitasking at total of 16GB na po ang pwede natin magamit dito sa Infinix Hot 40. Number 4 sa design. Syempre, mga ka-J-Vlog, ito yung una rin akong na-attract sa Infinix Hot 40 nang dumating yan sa akin. Ang ganda po talaga netong color gold nila, mga J-Vlog. Napakalupit, very premium. To be honest, mukha na talaga siyang iPhone. Kahit dun sa gilid niya, glossy kasi siya. Nagmumukhang stainless steel yung gilid ng Infinix Hot 40 for more premium look, kumbaga. Kaya panigurado pag gagamitin nyo to sa labas, mapagkakamalang iPhone talaga yung ginagamit nyo. So pagdating sa design, kung i-rate ko ang design ni Infinix Hot 40, perfect 10 po, mga ka-J-Vlog. Number 5 sa battery niya. Pagdating sa battery, mataas, 5,000 mAh. Yan naman na yung pinaka-minimum talaga sa mga budget smartphone or entry-level smartphone ngayon. Pero ito malupit, 33 watt fast charging na si Infinix Hot 40. So napalupit, 33 watts, napakabilis na lang po mag-full charge yung 5,000 mAh na battery capacity niya. Number 6, ito pa. Stereo speakers pa si Infinix Hot 40. Grabe naman Infinix. Usually, yung mga ibang specs ni Infinix Hot 40 ay nakikita pa natin sa mga mid-range. Grabe, nakakatuwa na entry-level smartphone. May stereo speakers na. Yes, na-try ko na speakers na ito. Solid, malakas, and buong-buo yung bass niya. Kaya panigurado pag maglalaro kayo dito or manonood ng movies, may enjoy nyo at maririnig nyo talaga ng clear yung pinapakinggan nyo sa smartphone na to. At ang pinakala sa camera. So sa camera, solid din. 50 megapixel na po ang ma-offer ni Infinix Hot 40 for more high quality photos, kumbaga. So ilan na mga J-Vlog yung mga advantages na napansin ko dito sa Infinix Hot 40 and yung disadvantages niya. Isa lang naman. So disadvantage. So sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili nitong smartphone na to. So, si Infinix Hot 40 ay merong triple rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels, f1.6 aperture. At yung front camera niya is merong 32 megapixels, f2.2 aperture. At both rear at front ay capable naman ng Full HD 1080p video recording. Sa screen naman, si Infinix Hot 40 ay merong 6.78 inches IPS LCD display na mayroong resolution na Full HD Plus 1080 by 2460 pixels na merong 420 pixels per inch. Support niya rin ang 9Hz screen refresh rate. Sa chipset naman, meron siya MediaTek Helio G88, meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz, and sa GPU nakamali G52 siya. Meron siyang 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Meron siya dalawang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay side mounted na. Pagdating naman tayo sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 33 watt fast charging. Sa OS naman, out of the box, ang Android 13 siya with XOS 13.5. So next mga J-Vlog, pag-usapan natin yung gaming performance si Infinix Hot 40. So solid yung gaming performance ito, to be honest, sa entry-level segment. Kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone na maganda for gaming, maganda i-consider talaga tong si Infinix Hot 40. Kasi nung naglaro ko ng ML dito, super smooth talaga siya mga J-Vlog. Wala tayong experience ng mga big problems habang naglalaro. At available din siya sa high settings. Kaya na-enjoy ko maglaro ng ML dito, even COD. Genshin, kayang-kaya rin ni Infinix Hot 40 dahil syempre ang chipset niya is MediaTek Helio G88 na meron GPU na Mali
G52. So yun, okay na okay rin naman pang Genshin itong si Infinix Hot 40. Pero sinasuggest ko talaga ang magandang settings ng Genshin dito is low. Kaya nyo naman yung high. Merong mga frame drops tayo na-experience sa high, pero mabilis talaga uminit pag naka-high settings. At doon tayo nakaka-experience sa mga malalang frame drops pag uminit na yung smartphone. All goods talaga yung specs nito for gaming dahil naka 8GB of RAM na siya and 256GB of internal storage. Sa ganyang storage, napakadami nyo na po malalagay dyan mga J-Vlog, to be honest. At syempre, 33W fast charging pa siya. At syempre, yung display hindi magpapatalo si Infinix. All goods, mataas ang resolution, 1080p sa entry-level segment, and 90Hz screen refresh rate pa. Malaki pa yung screen niya, kaya panigurado malaki yung space nyo pag naglalaro. So yun, for me, magandang i-recommend si Infinix Hot 40 for gaming. So next naman, pag-usapan natin yung design at build quality ni Infinix Hot 40. So makikita nyo, solid ang ganda netong smartphone na to. Nung una ko tong in-unbox, na love at first sight ako sa design netong smartphone na to. Very premium looking mga ka-J-Vlog. Lalo na dito sa setup niya ng camera, mukha siyang iPhone, to be honest. Ayan, triple camera setup siya. Maganda yung design nito, lalo na tong gold ni Infinix Hot 40. And ito yung nagustuhan ko dito, yung glossiness ng kanyang frame. Dahil to be honest, nagmukha siyang stainless steel. Pero quick reminder lang, plastic po to mga ka-J-Vlog, hindi to stainless steel. Ang nakakuha talaga ng attention ko dito sa Infinix Hot 40 is yung design ng kanyang camera module. Ayan, napakalaki. 50 megapixel ang rear camera nito mga J-Vlog. So explore natin. Ang maganda dito, matte finish siya sa likod, so hindi siya prone sa mga fingerprint smudges. Dito naman sa right side, nandito ang kanyang power button / fingerprint scanner at yung volume rocker. Sa taas naman is yung secondary speaker grills, yun na magandang balita dahil dual stereo speakers itong si Infinix Hot 40. Sa left side is yung SIM tray niya. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung isa niyang speaker grills. Sa bibili na itong smartphone na to, naka-punch hole display po siya mga ka-J-Vlog at meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. And since ito yung Free Fire edition, tingnan nyo yung wallpaper niya, Free Fire po mga ka-J-Vlog at pati yung themes niya ay Free Fire din. So next one mga ka-J-Vlog, explore natin yung camera app ni Infinix Hot 40. So nandito ngayon tayo sa camera niya. Ayan, nandito tayo sa photo mode. Meron tayong mga settings sa taas tulad na lang ng dito natin ma-activate yung watermark ngayon. Merong phone model sa baba ng ating mga photos. Ayan, shot by Infinix Hot 40. Meron pa tayong mga iba't ibang settings sa pwedeng pagpilian dito. Pwede rin tayo mag-scan ng QR codes. Okay, meron tayong flash, HDR mode para magamit yung 50 megapixel mode niya or yung full potential ng kanyang 50 megapixel. Punta tayo sa 50 megapixel mode. Meron tayong aspect ratio and of course, filters. Sa zoom, meron tayong 2x zoom na hanggang 10x digital zoom po tayo. Sa video naman, ang pinaka-max resolution na ma-offer niya, good news is 2K resolution, pero wala po siyang any support sa 60fps kahit 1080p po. Meron tayong film mode, beauty mode, magandang balita, meron siyang beauty mode sa rear camera. So pwede tayong pumayat yung muka, ayan, yung shoulders. Portrait mode for background blur, ayan, meron tayong super night for low light shot. Sa front camera naman, ayan, hello. So meron din tayong super night sa front, magandang addition. Meron din tayong portrait mode sa front camera, of course. Syempre, ang pinaka-importante sa front camera is yung beauty mode. Meron tayo, dito tayo sa photo mode, same lang naman sila ng settings sa rear. Sa video naman sa front, ang pinaka-max resolution na ma-offer niya is 2K resolution. Wala rin siyang support sa 60fps sa 1080p. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung camera app ni Infinix Hot 40. So biometrics test tayo dito sa Infinix Hot 40. So first na try natin is yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa kanyang fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Ayan, so okay din, fast and accurate din yung face unlock. At kung makikita nyo pag nag-unlock tayo ng face, lumalabas yung magic ring, yung nagiging infinity display siya. At pwede rin yan mga ka-J-Vlog or applicable din yan pag nag-charge kayo dito sa smartphone na to. Lalabas yung magic ring. Ayan, so yan, parang naging dynamic island siya. Napaka-cool na feature. So speaker test tayo dito sa Infinix Hot 40 at gagamit tayo ng sound level meter. So start tayo. May mga nangangagat na naman, no? O yan, o yan, thumbnail. So ano ba previous mo atin may pagbibili sa CMB?
So ito yung na-measure ng ating sound level meter. Napakataas mga ka-J-Vlog, 96.8 decibels. So yes, to be honest, malakas ang speakers ng Infinix Hot 40 dahil dual stereo speaker siya. So nakakatuwa, sa budget segment ay nag-offer na ng ganitong kalakas sa speakers for immersive sound, lalo na while playing or watching movies. Kaya kung i-rate ko yung speaker na ito sa kanyang presyo, 1 ang lowest and highest, ang score ko dito, nasa perfect 10. So battery test tayo dito sa Infinix Hot 40. Maglalaro tayo ng 30 minutes. Tignan natin kung ilang battery percent ang mabawas. So first ang lalaruin natin is ML. At itong ating setting. So HD mode naka-on, refresh rate high, graphics ultra naka-on ng outline at shadow. At syempre naka-full download na rin ang resources dito. Start tayo sa battery test. Start tayo sa battery percent na 95%, 30 minutes. So yun mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent ang natira. So yun, 83% na lang natira sa 30 minutes natin na paglalaro. So sad to say, 12% po ang nabawas agad dito sa Infinix Hot 40. So yun mga ka-J-Vlog, yung review natin sa Infinix Hot 40. Sobra akong natuwa sa smartphone na to at sobra akong na-impress sa ginawa ni Infinix. Dahil hindi 7,000 minsan natin nakukuha tong smartphone na to, 5 plus pa nga eh. 5 plus, 4 plus, biruin nyo sa ganyang category na presyo ay makakuha na kayo ng malupit na smartphone mula sa Infinix. Timingan nyo lang talaga ang sale ng Shopee, makukuha nyo to ng 4 plus or 5 plus, panigurado mas magiging sulit ang inyong pera. Kahit naman sa SRP na 7K, sulit na sulit siya. Pinaka-favorite part ko sa Infinix Hot 40 yung very premium looking. Kaya kung i-rate ko si Infinix Hot 40 sa kanyang presyo na 7,000 pesos, 1 ang lowest and highest, for me, mga J-Vlog, ang score ko dito sa 7,000 pesos smartphone, below pa nga, ay perfect 10 po. Siyempre dahil sa kanyang 8GB 256 na RAM at ROM, magandang display na ma-offer, powerful chipset sa budget segment, and of course, a 33-watt fast charging. Deserve niya naman for me ang perfect 10 na score. So yun lang mga ka-J-Vlog ang review natin sa Infinix Hot 40. At kung interesado kayo dito, ilalagay ko po yung link niyan sa description.